Alright, second property po tayo. Today, lote ulit, dito po sa San Marcelino pa rin. Ano po? By the way, yung kanina, hindi ko yata nabanggit kung San Marcelino yon. But anyway, San Marcelino po tayo ulit. Kalsada po yan, nandito. Alright? So, bago ko po sa inyo i-discuss yung property, pasilip muna natin kay Chokokoy. So yeah, there you go. Nasa harap ko ngayon sunset. So nandyan yung dagat, no. San Marcelino, hindi po siya coastal area. More of, laid back, countryside, puro farm pala yan, San Marcelino. But malapit po ito sa mga coastal areas. Kung pupunta kayo ng San Antonio, about 20 minutes. 15 to 20 minutes, nasa San Antonio na kayo. Pwede nyo ma-enjoy yung beach ng San Antonio, no. But here, of course, yung mga naghahanap ng farm lot na countryside, very accessible. Ano po, about 5 minutes to the national highway, or less than 10 minutes sa national highway. About 5 minutes or a little bit less than or more, nandyan na kayo sa San Marcelino District Hospital. At yung stretch na yun na yung, pinaka-central business district ng San Marcelino. San Marcelino is a very progressive municipality po. Kaya isa to sa mga magandang, kung mag-i-invest kayo ng property, San Marcelino is one of the best places to invest. Malapit po kasi sa Metro Manila. This is about less than 3 hours. Nandiyan na kayo sa NLEX Balintawak. Alright? Okay, so magpapa-guide tayo sa nakakaalam dito sa property. Ano po? Tanong-tanong tayo kung ano meron dito. Ito si Sir. Sir, pwede ba matanong kita? Apo, ano pang pangalan nila, Sir? RJ Luna. RJ Luna, okay. Sir RJ, bale, ito pong property, ang frontage nito, mga sa tingin nyo gaano kahalapad? Yung hakbang ko na mahakon talaga, 96. 96? Pag normal, 120. 120, so more or less mga 110 meters ang frontage niya, ano po? Yung pong muna yung posting na lang. Okay, dito po may irrigation dyan, di ba? Sa gitna. Dyan. Tapos dito, ano po itong tubig na to? Nawawala ba yan pag summer? Hinukay lang yan, ginawang parang maliit na palisdaan. Ah, okay. Hinukay lang kasi Para, mga baka, inuman ng baka. Inuman din ng baka. So ito man-made pala to? So, Man-made. Saan po galing yung tubig na yan dito sa taas? hindi po, kando no. Ah, okay. Papunta pala doon ng ilog, no? Papunta sa dagat. Nagbukas sila doon ng, Ah, okay. tapos sarahan nila kung medyo, Pag summer po, natutuyo yan? tuyo na. Tuyo na yan pag summer. Pero, Yung daan po na yan, ito yung label niya talaga yan. ito ganon. Hinukay Okay. lang ito talaga sinadya. Hinukay lang to, sinadya. Saan dinala yung hinukay dito? Yan o, yung tambak. Ah, pinantambak dito. So hanggang saan po yung property? Mula doon sa baka, di ba? Po ng baka. Oh, hanggang dito, diretso po tayo. Silipin po natin yung likod. Oo, nandito yung mountain view eh. Gaano kalaki itong property, sir? 12,700 square meters. 12,700 square meters po yung property. So 1.2 hectares, medyo malaki lang doon sa una-una ko na i-vlog kanina. Oh. Tinatalaman kasi ito pag Ano po tinatanim dito?
Pag malakas ang ulan, palay. Nakakailang sakong palay po dito? Pag maganda pong ani niya, nakaka-15 naman. Kinsing. Naman. So ito pala, hindi na ito palayan. Ito, farm talaga siya. Farm na talaga to. Mataas po yung level dito, ayan no. So ito yung ginawa nilang palayan. Ito yung parang farm area na talaga. Ito naman, ang ano niya naman dito, pwede kayong magtanim ng mga fruit-bearing trees. Mag-alaga kayo ng tawag dito ng dragon fruits. May mga pagpo dyan, mga fruit berry. Ano po mga nakatanim ng mga fruit bearings dito? Then mango. Okay, ano pa? Tapos may Ito po mga saging na to kanina yan. kasama po dito yan sa loob. Sa loob yan. Saging. Okay. Pero karamihan po dyan mango. Indian. Ito pala yan din pala to. Opo, pag gusto, pag one lang yung side Oo. ulan. Okay. Hanggang saan yan? Hanggang dyan na lang. Hindi po, lagpas pa tayo dyan sa mga puno na yan. May nakikita po ako ng pine tree. Saka pa yung agoho na yon sa likod? Hindi na. Ang kwan po sir, ang palakwan sa akin na mayari, yung mga puno na yan sabi ng mga Yung mangga. lagpasan pa. Mga gaano? Mga ilang hakbang sa tingin mo? Bali, kwan pa sir, mayroon pa tayong ang lapad niya. Ganon din lapad sa harap. Okay. Kasi ang likod nito, enchanted bukid eh. Enchanted Bukid, yung na-vlog ko. Oo, yan ang likod. Ito pala yung na-vlog ko dati. Mga ses. Yung na-vlog ko, Enchanted Bukid pala likod nito. Opo. Alright. Okay, so, there you go. So, okay, there you go mga boss, mga ma'am, mga sir, no? Ang property is located in San Marcelino. Sabi ko nga, malapit lang to sa Metro Manila. Less than 3 hours drive, dito na po kayo. Very accessible. Yung Rabanes po is, daan po yan, papuntang Mapanuepe. If you're coming from downtown San Marcelino, ano po. At pag dinire-diretso nyo yan, within less than 10 minutes, nasa palengke na kayo. Less than about 5 minutes, nandyan na po kayo sa National Highway. Malapit din po siya sa mga progresibong lugar. Ano po. And San Marcelino is a first-class municipality. Ano po. Napakaganda mag-invest ng property dito, kagaya nito. Yung mga naghahanap dyan ng laid back, gustong magkaroon ng farm dito sa Zambales, maganda ang presyo mga boss. Okay? 12,700 square meters. Titulado po yan, selling for 6.3 million mga boss, mga ma'am, mga sir. Okay? So yung mga interesado po dyan na bisitahin itong property, samahan po namin kayo dito. Schedule lang po yung inyong, tawag lang po kayo dyan sa aking number, nasa screen. Yung ibang details po ng aking contact, nandiyan dyan po sa description ng video na to. Kontakin nyo lang po ako dyan mga boss, mga ma'am, mga sir. At maraming salamat sa inyong oras. Maraming salamat sa inyong panonood. Till the next video mga boss, mga ma'am, mga sir. Ciao!